Kitang-kita sa video na ito kung paano nataranta ang asong ito sa pagbagsak ng isang napakalaking bato sa may bahagi ng Cannon Road Camp 7 sa Baguio City noong Sabado. Sa kuha ng CCTV, makikitang isang itim na asong nakatali sa loob ng kulungan. Sa footage, mapapansin na tila nataranta at lumabas pa ng kulungan ng aso bago pa bumagsak ang napakalaking bato. Kapansin-pansin na tila gumagalaw pa ang bahaging ito kung saan nadaganan ang aso. Maraming mga nakapanood ng balita noong weekend ang nakaramdam ng labis na kalungkutan at pagkaawa sa aso na sinasabing naiwang nakatali ng may-ari noong kasagsagan ng bagyong Krising matapos silang lumikas. Nang mabalitaan ng may-ari ng asong si Moana ang pangyayari, ganun na lamang ang kanilang pagkalungkot. Pero laking gulat ng mga ito nang bumalik sila sa kanilang bahay noong araw ding yaon. Dito nila nadiskobring buhay pa pala si Moana at walang tinamong anumang sugat o bali ang kanilang alaga. Kwento pa ng may-ari kay Moana, hindi napuruhan ng malaking bato ang aso dahil naproteksyonan ito ng kanyang kulungan kung saan siya nakatali. Tignan mo nga, silipin mo, baka nandito. Sabi ko. Tapos yun, tinaas nila yung cage. Andun siya. Oo, nakukoberan siya. Hindi siya gumagalaw, wasin. Kaya hindi namin alam na nandun siya. Hindi siya gumagalaw. Naramdaman Oo, okay naman, masaya. Kasi, ay, okay, sabi ko. Na-relief ako ng ano. Siyempre, sumaya ako nang nakita ko yun. Ayon sa may-ari ng aso, 5 taon nang nasa kanilang pangangalaga si Moana at mahal na mahal nila ito. Itinanggi rin nito na pinabayaan nila ang aso. Po yun ang hindi nila naintindihan, yung mga netizen. Kailangan po talaga itali yung aso kung walang sapat na na paglalagyan. At saka pag lahat sila nakalabas, mag-aaway-aaway lang yan. O kaya pumunta sa kalsada, masasagasaan. Mas lalo na naman akong tapos makakagat ng tao. Diba? Nauna nang tinuligsan ng ilan ang may-ari ng aso sa video dahil sa pagpapabaya umano sa kanilang alaga. Nararamdaman ko. Oo, siyempre, parang nakakawala ng pagod kapag, siyempre, ako kapag minsan galing ako sa town, uuwi ako, nakikita ko lang masaydla yung mga aso ko, nakikita kakawag-kawag yung balahibo. Siyempre, masaya po ako doon. Doon nakaka-relief ng stress pa sa akin. Tsaka naging ko sila. Magmula nung na-operan ako ng puso ko, sila na ang naging kalakalaro ko. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.